Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Dominic Ypres, the founder of the Order of Preachers. Minabati ko po lahat ng mga Dominican brothers, fathers, and sisters ng Happy Fiesta po sa inyong founder na si Santo Domingo. Tampok po sa ating Ebanghelyo ngayon ang pagtatanong ng Panginoon kung sino nga ba siya ayon sa pagkakaalam ng ibang tao. Ang impression ng ibang tao, siya daw si John the Baptist, si Jeremiah, o isa sa mga propeta. At si Jesus, kanyang pinalalim ang kanyang katanungan at sinabi sa kanila, "But who do you think that I am?" Sumagot si Pedro on behalf ng kanyang mga kasama at sabi ni Pedro, "You are the Messiah, the Son of the living God." And in this profession of faith, our Lord Jesus Christ first established that He chose Peter to be the head of this church. And He chose Peter not because he's the most qualified, but He chose him because the Lord simply wanted him. He chose a human person who also, like us, share in our human weaknesses, our character deficiencies. Pero ang mahalaga dito, ang Diyos ang pumili at pinili niya tayo o pinipili niya kung sino yung mga gusto niya. Hindi sa standard ng lipunan natin, pero sa standard lamang ng Diyos. At sa kanyang pagpili kay Pedro, sabi niya, "You are Simon Peter," meaning rock, "and upon this rock I will build my church." And this rock to whom Jesus is building His church, sabi po dito, is a church that is invincible. At sabi niya, "Never will the powers of death overcome it." Walang makakasira kahit ano paman sa simbahan ng Diyos. Maganda po yung pagkakakilala ni Pedro sa unang umpisa sa ating Ebanghelyo ngayon. Pero sa ikalawang parte ng ating Ebanghelyo ngayon, noong ipinahayag ng Diyos yung kanyang pagdaraanan na pagpapakasakit at kamatayan, nag-iba ang ihip ng hangin, nabalot ng takot si Pedro at isinantabi niya ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya, hindi niya ito pahihintulutan. At si Jesus, sabi niya, "Get behind me, Satan. You are an obstacle in my path. You are thinking not as God does, but as people do." Ito yung typical na kilala lang natin yung tao kapag okay ang lahat, kapag komportable ang buhay, malapit tayo sa tao. Pero kapag po pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema, pagdating ng hindi maayos na kalagayan o sitwasyon, tila ba hindi tayo magkakakilala. Kakilala lang natin kapag mayroon tayong makukuha. Kakilala lang natin kapag komportable, kapag okay ang lahat. Pero kapag taghirap na, kadalasan tayo rin ang naduduwag, tayo ay nang iiwan ng mga tao sa ere. Mga kapatid, sana po ang pananampalataya natin sa Diyos ay loyal at faithful. Kahit ano pa mang pagsubok ang dumating sa buhay natin, huwag nating bibitawan ng Diyos kasi kailanman hindi tayo kayang bitawan ng Diyos. Ganun din po sa ating human relationships. Sana po
Huwag naman nating bitawan agad-agad. Huwag lang naman tayong nakakakilala ng ibang tao kapag may kailangan tayo, kapag okay ang lahat. Pero kapag wala ng lahat, kapag po nagkaroon ng problema, ang bilis natin mang-iwan sa ere, ang bilis din natin magsawa, ang bilis din natin bumitaw. Gaya din po ng ating relasyon sa Diyos, sana po maging loyal at faithful din tayo sa ating mga human relationships. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawang Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.